Si Kibuloy daw po, mga kababayan. Si Kibuloy daw po, naku, ano kaya hindi makahinga? Mainit dun eh. Doon sa rehas yata ni Kibuloy, mga bossing, eh mainit. Oh, mukhang nagrereklamo po. Asan ba yun? Hinahanap. O eto, nagrereklamo po ata mga kababayan si bossing. Bakit? Eto daw po, oh, mahirap kasi sa loob naman talaga. Di sanay sa hirap. After spared from Pasig City Jail, transfer Kibuloy 6 hospital arrest in Davao. Humihingi po mga kababayan, no? Na baka naman daw pwede ho silang pagbigyan na ma-hospital arrest na lang daw po si Kibuloy. At specific pa, sa Davao ho, mga kababayan. Pero, nung siguro naramdaman nila, baka hindi pumayag, no? Eh okay na lang daw po kahit saang ospital, mga bossing. Okay na lang daw po kahit saang ospital, mga kababayan. Nako, eh bago, eto ha, hindi ko naman hinuhusgahan po. Ito pong si Kibuloy, mga kababayan. Pero hindi po natin maiaalis sa isipan ng taong bayan yun. Na si bossing eh guilty. Ano? Hindi po guilty, hindi pa guilty, pero hindi po maaalis sa isipan ng sambayan ng Pilipino na mapapaisip ka, guilty to. Biruin mo, kaya niya namang ipaliwanag ang sarili niya, no? Kung kaya. Pero mas pinili po yung solusyon na magtago. Ewan ko kung sino, hindi ho kasi natin alam kung sino yung kung nagbibigay ng payo dito kay Kibuloy sa gagawin niya. Isa lang po ang napansin ko, mga kababayan, no? Si Tebes, sino pa? Si Kibuloy, si Alice Go, oh, sino pa? Si Bantag, oh. Lahat sila ang naging solusyon eh magtago. Eh kayo po, sabihin niyo na lang sa akin kung sino nagbibigay ng payo sa kanila. At mukhang mali naman po yata ang payo na ibinibigay magtago. Lalo na sasabihin po nung kampo ni Kibuloy, mahina naman yung kaso eh. Di ba? Sabi ho ni Torion. Oh. Mga bossing, hindi ko naman po inuhusgahan, no? Si Kibuloy na kumbaga yung sinasabi natin na ginawa niya na. Pero bago po tayo umisip o gumawa ng isang bagay na alam natin, no, na posible at maaari tayong mag-end up sa kulungan, eh wag na po, mga kababayan. Yung hirap dun sa loob, mainit, masikip, baka mabutas pa ang wet packs ninyo doon, mga bossing. Baka mabutas pa yung wet packs ninyo doon, mga bossing. Yun ang una nyong isipin. Pangalawa, yung mga maiiwan nyo sa labas, yung mga mahal ninyo sa buhay, lalo na nakakamiss po, yung mga anak, ayan. Wag po nating hayaan na kayo po ay mawalay sa inyong mga mahal sa buhay, asawa, anak, tapos ang ending pa niyan, ha? Eh kapag kayong alam na masyadong mahaba po ang sentensya para sa inyo, o masyadong mahaba ang trial para sa inyo, ang masaklap pa niyan, paglabas nyo, iba na yung mister o iba na yung misis nung inyong mga asawa. O, isip-isip po tayo, mga kababayan. Kagaya po nito, si Kibuloy. O, uulitin ko, hindi ho natin siya inuhusgahan na guilty na. Pero, ayan, mahirap daw po sa loob. Di sanay sa hirap. Walang aircon. Walang TV. O, ano pa wala? Walang cellphone. At higit sa lahat daw po, mga kababayan, eh hindi makapagpatugtog po ng Voltes 5 si Kibuloy. Hindi daw po makapagpatugtog, mga kababayan, ng mga religious song itong si Kibuloy. O ha? Mahirap ho, mga bossing, talaga naman. Hindi marinig ni Kibuloy yung "We break up the chain." Oh, yung ganon. Eh kung doon po sa KOJC, mga kababayan, no, eh siya yung talagang laging bida, siya yung laging nandoon sa gitna,
siya yung laging nagsasalita. Ang mga pastoral niya doon, babae, amoy palmolive yung mga buhok. Oh, kabaliktaran po, mga kababayan, doon sa Oblao. Oh, lahat po yun, wala. Tapos from babaeng pastoral, mga lalaking pastoral na po. 'Di ba? From ayoko ituloy ito. Ayoko ituloy ito. Pero sabihin niyo, "Sige na, ituloy mo na." Sige na, 'no? From pilitin niyo nga ako. Oh, from doon, siya yung tumitira ng kaning lamig, ano? Kung doon siya yung tumitira ng kaning lamig, eh dito po sa Oblo, siya po yung alam niyo na 'yan. Wag na natin ituloy. Oh, siya po yung alam niyo na 'yon, ha? Mahirap pagka gano'n. Lalo ho, mga kababayan, oh, 10 sila sa selda, tapos lahat mahihilig po sa maputi na wet packs. Ay naku, sabi ko po sa inyo, baka po kung lahat 'yon mahilig sa puting wet packs, mga kababayan, eh baka po pati yung paglabas nung naku, nagkakape si Sangkay, baka maibuga yung kape. Baka po pati yung pupo hindi na maramdamang lumalabas. Oh, eh paano? Maluwag na. Baka kung doon po may naglilinis ng tubo, oh, sa tubo ng Kingdom, ha, hindi ko sinabing tubo ni Kibuloy. Ay, hindi, tama, tubo ni Kibuloy. Kung sa Kingdom po may naglilinis ng tubo ni Kibuloy, ibig ko sabihin, sino ba may-ari ng Kingdom? 'Di ba si Kibuloy? O di tubo niya 'yon. Dito naman po sa KOCJ, oh, Kingdom of Coach Jarrett. Hindi, KOCJ, Kingdom of City Jail. Eh baka si Kibuloy po ang maglinis ng tubo diyan, mga kababayan. Di ho ba? Oo. Eh bakit? Eh kinakalawang po yung mga tubo doon. Oh. Eh lahat po kasi, mga kababayan, lahat ng preso, eh sila naman po, mga bossing, ang maglilinis. Specific tayo, ha. Tubo nung mga lababo, tubo nung mga banyo. O yan, kinakalawang po yan. Yung KOJC ni Kibuloy, kumpiskahin dapat ng gobyerno. Oh, at gawing tourist spot para makita ng buong mundo ang kahayupan ni Kibuloy. Sabi ni Gody Joseph. Anyway, iwanan na po natin yan. Nabanggit ko po sa inyo, mga kababayan. Ano ang nabanggit ko sa inyo? Sabi nga po nung kampo ni Kibuloy, oh, eh, hindi sanay ang aming kliyente. Ito po, sunod nating topic. Eh, sabi, hindi sanay ang aming kliyente sa hirap. Mahirap masyado, mainit, walang aircon, walang radyo, walang TV, walang cellphone. Oh, lahat yan, wala. Kaya nga po, humihiling sila, mga kababayan, ng house arrest o